Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayo panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Pinas News Insider. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Pinas News Insider, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Pinas News Insider. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video natin sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok? Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang dating Pangulong Rodrigo Duterte posibleng tumakbo bilang senador o kongresista at maging House Speaker sa halalan 2025. Ay, mas bet ko congressman na lang takbuhan ni FPRD. Para balanse, no? Mas thrilling. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, hindi lingid sa ating kaalaman ang ginagawang investigasyon ngayon ng ICC sa anti-drug war ng dating administrasyong Duterte at ang di umano'y nangyayaring tensyon sa pagitan ng Duterte Camp at Speaker Martin Romualdez na pinsang buo ni Pangulong Bongbong Marcos. At ngayon sa bagong taon na tila lumalapit na ang halalan sa 2025 ay posible di umanong tumakbo ito bilang senador o kongresista at maging House Speaker dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y ayon sa political strategist na si Malo Tequia. Dahil ayon sa kanya, posible di umanong tumakbo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa susunod na halalan bilang senador o hindi naman kaya isang party list representative, at kung sakaling matuloy ito, maaari itong mailuklok bilang House Speaker na sa ngayon ay posisyon ni Speaker Martin Romualdez. Dagdag pa nito, inaasahan na rin ang pagsulpot ng mga oposisyon ngayong 2024, lalo na't nalalapit ng muli ang 2025 midterm national and local election. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Gayon paman, marami sa ating mga kababayan, lalo na mga Duterte supporter, ang nagbigay ng kanilang pagsang-ayon at pagsuporta kung sakaling tatakbo ang dating Pangulong Duterte. Ayon pa sa kanila, kapag tumakbo sa FPRRD, mananalo yan. Sa dami ng ginawa niyang maganda sa Pinas nung term niya, malakas pa din ang hatak niyan sa mga taong bayan. Dapat ipagpatuloy ni FPRRD ang laban sa droga, korupsyon at NPA dahil muling bumabalik ito at nagpapahirap sa tao. 13 milyon ang may hirap at nagugutom. Tama lang kaysa malugmok ang bansa sa kamay ng mga nasa paligid ni PBBM. Umasa ang mga tao kay PBBM. Yun pala ang mga dikit sa kanya ang sisira pati sa bansa. Ayun, talaga namang malaki ang pag-asa ni FPRD na manalo siya kahit anong posisyon, congressman o senador. Kayo mga katunay, saan nyo siya mas bet na kumandidato? Sa pagiging senador o sa pagiging congressman? Sa akin, parang congressman. Di ba? Thrilling yan. Oh. Pero, ang tanong kasi dyan, ang pinakamalaking tanong, no? Sana tayo, gusto natin magkaroon ng lakas si FPRRD na humaba pa ang buhay niya. Ang tanong, yun nga, is kayanin pa kaya ni FPRRD yung katawan niya, yung kalagayan niya? Na syempre, matapos ang termino niya, hindi naman natin sinasabi na, di ba? Sinasabi nga natin, hanggat maaari, is bigyan ng kalusugan si FPRRD, maging maayos, humaba ang buhay. Di ba? Nakadepende talaga sa kung ano ang magiging, ng kondisyon niya. Syempre, tumatanda si FPRRD, hindi naman siya, kumbaga tayo, hindi tayo lumalakas pag tumatanda. Habang tumatanda tayo, is pahina tayo ng pahina. Depende na lang talaga kung talagang sumanib sa'yo si Eugene o si Ghost Fighter o kaya ikaw si Taguro na hindi tumatanda. Diba? Syempre na may nararamdaman na rin si FPRRD. No? Pero sana kung manalo siya is
matapos niya pa rin yung term na malakas siya. Di ba? Mas marami kasi din siyang matutulungan kung sakasakali. At matutulungan niya rin si BP Sara sa kung anong-ano. Binabanat kay BP Sara kung dyan sa kongreso talaga. No? Sapok-sapok talaga mangyayari dyan. Mas maganda, kongresista para di makaporma mga komunista sa yan. Kongres. Matanda na ang dating Pangulong Duterte, pero ang kanyang kagaling at ligasiya walang katulad at lubos na kailangan ng bansang Pilipinas. Kung si Enrile nga naging advisor pa ng Pangulong Bongbong Marcos, paano pa kaya si Duterte? Mas bata si Duterte kaysa kay Enrile. Malay nyo, di ba? Umabot si Duterte na 100 years old pero malakas pa rin. Para si Master Buten lang, no? PRRD. Mas may napatunayan. Go, 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 PRRD. Sana'y tumakbo ka bilang senador o party list representative at maging House Speaker para mapatalsik si Tambaloslos dahil alam namin na masigit kang magaling kaysa kanya. Isang suntok sa buwan kung muling tumakbo pa ang dating Pangulong Duterte dahil sa kanyang health condition at sa edad. Pero kung kanyang nanaisin ang muling maglingkod sa bayan, buong tapang kaming susuporta at titindig sa kanya. Lalo na't nakita namin noon ng kanyang totoong paglingkod at tunay na malasakit sa bansang Pilipinas. End quote. Diyos me, Ayaw, mga si Mr. lords. Riltoke. Ibang unit team ata itong pinaggagawa ni Romualdez. May nakita akong picture, mga lords. Tingnan natin. Charan! Ay, grabe si Brosas, si Raul Manuel. Wow, unit team! Hala, ano yan? Ba't iba yung mga kasama niya? Parang ano na sila, no? Talagang magkatotropa na. Ba yun? Pero hindi naman namin in-expect na makikipag-unit team ka pala sa mga makakaliwang grupo, Romualdez. Di ba? Kaya mga Lods, gets ko na bakit, di ba, maagang tumiwalag si VP Inday Sara sa partido ni Romualdez at hindi sila nagkakasundo right now. Kasi tama naman talaga, bakit ka makikipagsundo, di ba, sa isang politiko na kasanib puwersa niya ang mga makakaliwang grupo? Oo, kaya umalis si VP Sara dyan kasi alam naman natin is talagang antay siya sa mga makakaliwang grupo talaga. Ayaw niya talaga. So, kung mag-i-stay siya dyan, syempre, hindi naman plastic si VP Sara eh. No? Medyo, di ba, may ano sila nyo, hindi pagkakaunawaan ng mga yan. Oh, kung mag-i-stay siya dyan, tapos ganyan, makikisalamuha siya, makikisama siya, is lalabas siyang plastic. Eh alam naman natin ang mga Duterte, hindi naman plastic. Hindi sila marunong makitungo ng ganyan. O kaya, aalis na lang ako. 'Di ba? Dahil ayoko sa kanila eh. Sinabi nga natin, Duterte kapag gusto nila yung tao, pero pag ayaw nila. O kung ganyan si Martin, malay mo, 'di ba? Ginagawa ni Martin, Mr. Riltoker, gusto niya lang lumakas sa mga makakaliwa, gusto niya lumakas sa mga diretso, gusto niya lumakas sa mga kanan, gusto niya lumakas sa kahit saan, 'di ba? Kampanya, simple lang naman. Na lahat friends, parang ganun. Ay, naku, pero... Ay, nako. Tapos you are wondering bakit ayaw namin kay Tambaluslos? You are wondering bakit ayaw namin kay Romualdez? Ayan o, bakit ayaw namin? Kasi kitang-kita natin at alam naman natin na ito sila, mga makakaliwang grupo naman yan sila. Diba, nagbabalat kayo? Sa mga nagsasabing wala daw nagawa si former President Duterte sa ating bansa, sa mga dinidisregard, no, ang kanyang resultang nagawa sa ating bansa, di ba? Kasi ngayon, grabe, no, pinapakahalat na naman nila, ang dami na naman nilang mga kasiraang pinagkakakalat, no, para lang talagang masira ang imahe ng mga Duterte, lalo na si former President Duterte. Tignan natin itong video na to at sabay-sabay tayong mamangha sa grabe. Kinikilabutan ako hanggang ngayon eh, no? Na Ayan. sobrang ang dami niyang nagawa na siya lang ang nakagawa sa kasaysayan, di ba, ng Pilipinas. Sa ilang presidenteng nagdaan, maraming nagawa si former President Duterte na nakagimbal sa buong Pilipinas. Ayan.
At ang mas nakinabang ang mga Pilipino. Panoorin natin. Ang consistent sa paglago ang ekonomiya ng Pilipinas. Sa first quarter ng 2018, ang gross domestic product o GDP ng bansa ay nasa 6.8% at isa ito sa fastest growth rates sa Asia Pacific. The development efforts of the Duterte administration has been very successful. I think this is a matter of public record. If I remember correctly, sometime in January of 2020, we achieved the lowest unemployment rate in history. And at the same time, it is also a public record that the poverty rate have been consistently going down before the pandemic. And I think this can be attributed to the administration having very clear directions and strong and sound economic policy. Sa ilalim ng Administrasyong Duterte, hindi rin namayagpag ang oligarkya. Sa unang taon pa lang ng kanyang panunungkulan, ay naging mapagmatsyag ang administrasyon sa mga makapangyarihang pamilya na kumontrol sa ekonomiya ng bansa at nagkaroon ng malaking impluwensya sa politika sa napakahabang panahon. Without declaring martial law, sinira ko yung mga tao na humahawak sa ekonomiya at pumihigit. At hindi nagbabayad. They take advantage sa kanilang political power. Kabilang sa mga tinukoy ni Pangulong Duterte bilang oligarchs ay ang pamilya Lopez, ang may-ari at kumukontrol sa media giant sa ABS-CBN. Ang Congress is planning to restore the franchise of the Lopez. Wala akong problema doon kung i-restore ninyo. But if you say that if they can operate, kung may ano na sila, no, I will not allow them. I will not allow the NTC to grant them the permit to operate. Kung ibigay ninyo yung franchise because it is within your power to do it, go ahead. Alam mo bakit? Unless and until babayaran ng mga Lopez ang taxes nila. Ang nag-yes, 70. Ang nag-no, 11. July 10, 2020, nang hindi i-renew ng Kongreso ang broadcast franchise ng ABS-CBN. Press freedom! No to shutdown! The campaign of President Paano kaya no to shutdown? Kasi hindi nga sila nagbabayad ng taxes. Pero kung alam nyo, ang ABS-CBN is nagbabayad ng taxes. Di ba nasa batas naman yun? Kailangan magbayad ka ng tax. Di ba? Kumbaga sa tagal ng panahon pala na umi-ere sila, is hindi sila nagbabayad ng taxes nila. Di ba? Tungkulin nilang magbayad ng tax. Eh, yung dito nga, mga mayayaman, tapos yung mga vlogger na mamaya, hinahabol na nga yung tax, di ba? Si Manny Pacquiao nga, hinahabulan ng tax. Oh. Kaya dapat tungkulin din talaga ng ABS-CBN na magbayad sila ng tax. So kung nagbayad sila siguro, is hindi naman sila magsasara. Kasi ang sinasabi dito, no, kaya pinasara sila is pinipersonal sila ni FPRRD. Hindi naman siguro sila pinipersonal. Eh, pumapayag nga si FPRRD na gusto nilang mag-renew sila. Basta bayaran nila yung mga tax, yung mga pagkakautang nila. Oh. Duterte against oligarchies are long overdue. Ganun pa man, ito'y nagkaroon ng katuparan dahil katunayan, kung hindi naging Pangulong Duterte, iiral yung paghawak sa atin ng mga oligarkiya. Maging ang business tycoons ay hindi rin nakalampas sa mga mapanuring mata ng Pangulo. Itong Pilipinas, ito para lang sa mga taong naghirap. Kayo ang protektahan ko. Yung mga mayaman, talagang kalaban ko yan. Alam nyo, pag si FPRRD nagsasalita, no, talagang nakakaiyak. Sa kabila nung ibinibintang sa kanya na sobra, 'di ba? Na ganyan siya magsalita eh. Pero alam nyo ang laki na naitulong sa atin ng isang Tatay Digong, no, sa bansa natin. Pinaranas niya sa atin kung paano niya hinawakan yung Davao kahit papaano. Inano niya sa atin dito sa Pilipinas. So nagagalit sa kanya yung mga human rights, yung mga makakaliwado sa ginawa niyang tukhang-tukhang. Na alam naman natin na naging maganda yung resulta eh. 'Di ba? Lalong-lalo na sa mga gumagamit ng bawal na gamot. Maraming natulungan, maraming nabawasan.
Baga nabawasan ang mga ganong klase. Diba? At naging ligtas tayo sa araw-araw nating paglabas. Ang crime rate sa atin bumababa. Diba? Hindi masyadong naging loko-loko yung mga tao. Ayan o, ayan yung resibo na ginawang pagtulong ni Duterte dito sa Pilipinas, yung ginawa niya. So, wala akong makita kung nasaan yung korap dyan. Siguro kung hinahanapan nila ng korap, yung kung maubos ba ng pondo, siguro ng pandemic yun eh. Alam naman ng mga nagbibintang kay Duterte kung saan napunta yun eh. Kung naubos man o ano. Diba? Dahil para sa atin lahat yun. Makasurvive tayo. Noong 2 taon tayong nagkaroon ng pandemya dito sa Pilipinas. Hindi niya tayo pinabayaan. Hindi tayo nagutom. Naging focus ng Pangulo ang paniningil ng buwis sa malalaking kumpanya na ilang dekada nang hindi nababayaran. Yotan has almost billion, 30 billion. He has to pay. He has to pay. Lahat, he has to pay. Matapos ang mabilisang negosasyon, ang 6 billion pesos na pagkakautang sa gobyerno ng Philippine Airlines na pagmamayari ni Lucio Tan ay nabayaran bago pa man sumapit ang deadline na ibinigay ng Pangulo. Ginamit ang naturang salapi para pondohan ang priority projects ng administrasyon. Pinagbayad din ng Pangulo ang Mighty Corporation sa bilyon-bilyon nitong pagkakautang sa gobyerno. I have directed the Department of Finance and the BIR to accept Mighty Corporation's offer of 25 billion to settle its tax liability. Pakimon, dami palang hindi nagbabayad ng tax noon. Grabe kayo, ha? Oh, ngayon, nung naupo si Duterte niyan, lahat kayo ay napagbayad ng tax. Ang halagang ito na isa sa pinakamalaking tax settlement sa kasaysayan ng Pilipinas ay ginamit sa rebuilding effort sa Marawi City at doon din sa Ormoc City Resibo! na niyanig ng malakas na lindol. Ikat na natin mga lods ha. Gustong gusto ko nang magsalita. Grabe, sobrang. Grabe, ito ako muna Mr. Earl Talker. Kitang-kita natin ang resibo, no, na ginawa ni Duterte na may pinuntahan lahat ng mga buwis na yon na kinukuha niya. 'Di ba? Pinakikinabangan ng mga tao, pinakikinabangan ng bansa natin. Iyon ang presidente. No, para sa akin, kaya nga nung umalis bumaba na si FPRRD, yung natapos na yung term niya, talagang hindi siya nagkaroon ng mga negative vibes. Siguro nagkakaroon siya ng mga negative vibes doon sa mga taong kontra sa ginagawa niya para mapabuti yung bansa natin. Pero doon sa mga taong umaayon doon sa ginagawa niya, nakikita kung ano yung ginagawa niya, is talagang malungkot na bumaba na ang isang Rodrigo Duterte. Kaya hindi tayo magtataka kung bakit malakas ang isang BP Sara. Kasi kung ang isang Rodrigo Duterte ay hindi naging maganda ang pamamalakad sa Pilipinas, hindi magiging Vice President ang isang BP Sara at hindi itutulak yan sa 2028 para maging presidente. Grabe, sobrang nakakakilabot. Hindi pa kasali dyan yung Build program. Diba? Yung Manila Bay Rehabilitation. Grabe, sobrang ang daming achievement ni former President Duterte. At alam nyo mga lords, yung isa talaga sa talagang na-amaze ako sa kanyang ginawa is yung pinagbabayad niya ng bilyon-bilyong tax. Diba? Ang mga negosyante. First ever in the history na may presidenteng nag-command na bayaran nyo yan. Kung hindi, grabe. Tapos, di ba, yung mga tax na binayad ay itinulong lang din, no? Sa, yan, like, doon sa Marawi, no? Sa mga na apektuhan ng lindol sa Ormoc. Di ba, ginive back lang din ng Duterte admin sa mga tao. So, grabe. Yan ba yung walang nagawa? Di ba? Yan ba? Partida, yung war on drugs. Grabe yon, no? Ang daming nagbago, ang daming talagang sumurrender na mga adik. Diba? Imagine that, mga lords, no? Partida, nagka-pandemic pa yun. Diba? Kaya Yun. sabi ko nga, sus, no? Kung hindi pa nangyari yung pandemic, ay grabe. Grabe, siguro. Kung hindi talaga nagkaroon ng pandemic, mararamdaman talaga natin yung ginagawa ni PRRD. No, pero nagkaroon eh. Daming accomplishment. Pero nung
nung pandemic talaga naramdaman din naman natin kung paano niya tayo hindi pinabayaan. Ni former President Duterte, at yan ba ang sinisiraan nyo? Di ba? Kaya hindi nyo masisi bakit kami grabe yung todo suporta namin kay Tatay Digong. Grabe ang pagmamahal namin. Grabe, sa totoo lang, no, kaya namin yan siyang ipaglaban. Kasi kitang-kita namin papaano niya nilaban ang mga Pilipino, papaano niya pinotektahan ang mga Pilipino sa droga, sa mga kurakot na negosyante, sa mga mapagsamantalang mayayaman. Diba? At aminin natin, sa panahon ni former President Duterte, ang daming first time na nangyari na hindi ginagawa ng ibang pangulo. Tandaan nyo yan. Ayon, at ating natunghayan ang video na nagmula kay Pinas News Insider at syempre natunghayan din natin si Mr. Real Talker at yan yung pinakita niya kung ano yung mga resibong nagawa ni FPRRD nung siya'y nanunungkulan pa bilang presidente. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace. Nakakakilabot yun na panood ko. Grabe.